So, ang mensahe ho natin ngayong araw na to ay 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Ang mensahe ho natin ngayong araw na to ay pinamagatan ko pong the essentiality of agape love. Alam niyo yung agape love? Baka ho hindi pa ninyo alam yung agape love. Dinaanan na ho natin yan nung mga nakaraang araw. Okay, the essentiality of agape love. Yung kahalagahan ho ng pag-ibig, ang agape love ho ay maka-Diyos na pag-ibig at ito mismo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So bago ho natin puntahan yan, isa munang quotation. Love is what truly gives worth to anything we do. When it fades in everything we do, everything becomes meaningless. Agree? Amen po ba? Sabi dito ho, ang pag-ibig ang tunay na nagbibigay ng halaga sa anumang bagay na ating gagawin. Kapag ito ang nawala, ang lahat ay baliwala. Tama po ba? Mga magulang, yung ginagawa nyo sa inyong mga anak, kahit ano pa yan, pag wala ng sangkap ng pagmamahal, nonsense na po siya. Ano, sabi dito, senseless, void, vain, worthless. Wala na siyang halaga. Kaya ho, magandang ipaalala sa atin ngayong araw na ito, ang mensahe ng Panginoon na ito, para ho, teka, Lord, kumikilos pa ba ako na may pagmamahal? Lord, nagtatrabaho pa ba ako na may pag-ibig? Lord, nabubuhay pa ba ako sa mundong ito na kumikilos na may pagmamahal? Dahil kung wala na, kapatid, yung kilos na ginagawa natin, yung mga bagay na gagawin natin, sorry to say, senseless na siya. Void na siya, worthless na siya, wala na ho siyang, sorry sa word wala na siyang kwenta. Para ka na lang robot na nakaprogram, kaya mo siya ginagawa ay dahil kailangan. Puntahan muna natin ang meaning ho ng salitang agape. Okay, what is agape love? Una, sabi dito ho, agape love is an ancient Greek word representing the highest form of love. So may alam po ba kayong mga iba't ibang uri ng pag-ibig? Yun yan, nabanggit ko kanina, may eros, mayroong phileo, at mayroon hong storge. Pero sa lahat ng pag-ibig na to, ito ang pinakamataas sa lahat ng pag-ibig dahil ito ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Yan ang pag-ibig ng Diyos. It is frequently associated with divine love. Kaugnay ng pag-ibig na ito, ang banal na pag-ibig. Kaugnay ng pag-ibig na ito, ang dakilang pag-ibig, dahil ang pag-ibig na ito ay sa Diyos. Magkakasama po yan. Sunod ho, manifested by, notably, through the gift of Jesus Christ. Ito ho ay nahayag at lalo hong nahayag nung panahong si Jesus Christ ay namatay sa krus, istinilang namatay sa krus bilang regalo sa atin ng Diyos Ama sa langit na nagbigay sa atin ng karapatang tawagin ng kanyang tatay na Ama. Pinaka-the best na regalo na binigay sa atin ng Panginoon ay yung kaligtasan. Amen po. Yung kaligtasan ay regalo yan ng Diyos. Hindi natin yan trinabaho. Pastor, kaya ako naligtas dahil mabait ako. Pastor, kaya ako naligtas dahil nagsisimba ako. Sorry po, hindi totoo yun. Kaya tayo naligtas dahil naniwala tayo sa ginawa ni Jesus sa krus. Amen. Kaya naligtas tayo dahil nanampalataya tayo. Yun lang po ang ginawa natin. Wala nang iba. Amen ho, may mga tao gustong iligtas ang sarili sa pamagitan ng mabubuting gawa. Makikita nyo mamaya dyan, kahit anong buti ang ginawa mo, kung di ka mananampalataya sa natapos na ginawa ni Jesus, sayang ang lahat. Di naman pala po yung nakakaligtas. Huwag nyo akong i-wrong ha. Ibig sabihin ko doon, hindi porke naligtas na tayo, hindi na tayo magpapakabuti. Part ng pagiging ligtas, yung pagiging mabuting tao. Amen. Yun nga ho, Arizon. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, yung karugtong ng ating passage, describes the agape kind of love which is God's divine, unconditional love rather than merely human affection or emotion. So, in conclusion, sabi dito ho, ang pag-ibig na ito na agape ay sa Diyos at ito mismo ang pag-ibig ng Diyos. So, balik tayo ho sa atin ng mensahe. Okay, why is agape love essential? So, papasok na tayo sa mensahe ng Panginoon at gusto ko hong bigyan kayo ng 3 punto sa araw na ito. Sabi dito ho, why agape love is essential? First, because without it, our spiritual gifts are meaningless. Okay, tandaan nyo, sabi dito sa Korinto, bakit siya naging meaningless? Sa 1 Corinto chapter 13 verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao, babalikan natin mamaya yan, kasi may definition yung word na mga salita ng mga tao, o sa mga anghel, mga salita ng anghel, kung wala naman akong pag-ibig para laman akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Sino nagsasabi? Si Paul.
Timoteo, Timoteo, kahit ako ay makapagsalita ng salita ng mga tao, tongues of men. Okay, pag-aralan mo natin yan mamaya. At sabi niya, makapagsalita man ako ng salita ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, meaningless. Walang saysay, walang kwenta, sabi ni Paul. Okay, truth without love is just noise. Okay, sabi ni Paul, kapag sinabi mo ang katotohanan, nangaral ka ng buong galing sa katotohanan gamit ang salita ng tao at gamit ang salita ng mga anghel, pero wala ho ang pagmamahal, meaningless. Okay, balikan natin. Papaliwanag ko sa inyo yung dalawang mga significance na dito. Yung word na we speak in the tongues of men, hindi ho yan simple. Pangalawa, we speak in the tongues of angels, ito ho ang meaning yan. In 1 Corinthians chapter 13 verse 1, tongues of men refers to the ability to speak in a various human languages. Okay? Maraming mga tao binayaan magkaroon ng kakayanan na makapagsalita ng iba-ibang lingwahe. Marunong mag-English, marunong mag-Chinese. Pero sabi ni Paul, kahit magawa mo ang lahat ng yan, ikaw pang pinakamagaling sa lahat ng mga translator, kung walang pagmamahal, meaningless. Binalikan natin yung word, walang silbi, walang kwenta ang lahat ng bagay kung walang pag-ibig. Yes, magaling ka magsalita, ang dami mong alam na lingwahe, pero yung pagsasalita mo, yung pag-deliver mo ng mga salita, wala ito. Balikan ko lang, wala hong nonsense. Okay, pangalawa, ito mas malalim. We speak in the tongues of angel, ito mas malalim. Okay, bakit mo naging malalim yan? In 1 Corinthians chapter 13 verse 1, tongues of angel refers to or the supernatural heavenly languages or language. So pag ikaw ho ay nakapagsalita ng salita ng mga anghel, yan ho yung speaking in tongues. Dalawa ho ang speaking in tongues, huwag niyo mamaliin. Speaking in tongues of men, yun yung nauunawaan ng mga tao. Pangalawa, speaking tongues of heaven. Yun yung speaking in tongues na wala nakakaalam maliban sa Diyos. Okay? Ang sabi dito, language used in prayer or worship, distinct from human languages, often viewed in a Pentecostal charismatic tradition as a spiritual gifts allowing for direct communication with God. Kaya ho napakaganda kung marunong ka mag-speak in tongues, gamitin mo siya sa prayer at saka sa worship. Yes, hindi nauunawaan ng mga tao sa paligid mo, pero alam mo bang kung sino nakakaunawa sa'yo? Direct yan sa Diyos. Amen. Okay, tuloy tayo. Okay, sabi niya dito ho, makapagsalita man ako ng salita ng tao, yung maraming lingwahe, makapagsalita man ako ng salita ng langit. Sa madaling sabi yung speaking of tongues of angels, ibig sabihin salita ng langit, makapagsalita man siya, sabi ni Paul, kung walang laman ang aking puso na pagmamahal, walang kwenta ang ginagawa ko. Okay, doon tayo natapos sa unang puntos ko natin. Okay, pangalawang puntos ko natin, why is agape love essential? Because without it, our knowledge and faith are nothing. Okay, so malinaw naman po yun. Unang Korinto, chapter 13, verse 2, kung ako man ay may kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos, papaliwanag ko mamaya, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapalipat ako ng mga bundok. Okay? Sabi yung word, nakakapalipat ng bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa point number 2 natin, sabi niya dito, napapalipat niya, we have prophetic powers. Ang isang tao ho na may kapangyarihan, ibig sabihin ng salitang prophetic powers, siya yung isang tao may kakayanan na magbahagi ng salita ng Diyos. Katulad doon ng ginagawa ko sa oras na ito. Kung may kakayanan man ako mag-share sa inyo ng salita ng Diyos, may kakayanan ng pari, mga ministro, magbahagi ng salita ng Diyos. Kung kami daw po ay walang pagmamahal, yung pagbabahagi namin ng salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, walang kwenta. Agree po ba kayo doon? Wala hong kwenta. Okay, sabi dito, we have prophetic powers. Kung meron man tayong kakayanan magbahagi ng salita ng Diyos, pero wala naman tayong pag-ibig, sorry to say, wala talaga yung kwenta. Okay, pangalawa, sabi dito, we understand all mysteries and all knowledge. Kung binayaan ka ng Panginoon ng karunungan, alam nyo, maraming mga tao sa panahon natin ngayon, napakaraming alam sa Biblia, pero walang pagmamahal sa kapwa. Okay, last, sabi dito, we understand all mysteries and all knowledge. Kung maunawaan natin lahat ng kakayanan, kahit yung pinakamalalim pero wala tayong pagmamahal, wala daw po itong kabuluhan. We have faith. Yung kanina yung dulo. Kung meron man tayong pananampalataya, sa simbahan natin, magkakaiba ang ating level ng pananampalataya. Maaaring dito sa kanan ko ang pananampalataya nila ay sinlaki ng munggo, pero faith pa rin naman.
Pero alam niyo ba yung pananampalatayang sinlaki ng munggo ay kaya kong magkaroon ng milagro? Pero how much yung mayroong mga bigger faith, yung mga malalaking pananampalataya, yun yung grabe ho nagagawa noon. Pero ganun pa man ho, sabi ni Paul, kahit magkaroon ka ng maliit o malaking pananampalataya, kung walang pag-ibig ang pananampalataya, wala siyang kwenta. Grabe, nauwi na naman sa walang kwenta yung bagay na yon. Okay, pinag-uusapan ho natin mga spiritual gifts. Okay, last point na po tayo, pangatlong point. Okay, last point po natin. Why is agape love essential? Because without it, our extreme sacrifice and generosity will gain nothing. Dito tayo matatapos. Grabe, ano? Binuhos mo na lahat. Sumuport ka na ng lahat-lahat sa gawain ng Panginoon. Ay, sabi extreme. Anong word na? Ano sa Tagalog ho ang extreme? Matinding sakripisyo, matinding pag-aalay ng buhay ang ginawa mo sa ministeryo, ginawa mo sa gawain ng Panginoon, ginawa mo sa pamilya mo, lahat na matindi ang ginawa mo. Pero ang sabi ng Biblia, kung walang pagmamahal, walang halaga. Basahin po natin. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Lagi ho natin babalikan yung salitang walang kwenta kasi ang pinag-aaralan natin may kwenta. Ano po yun? Pag-ibig ng Diyos. Pag yun ang nawala sa senaryo, pag yun ang nawala sa linya, yung pag-ibig ng Diyos, lahat ng bagay, nonsense. Kaya ho, gusto kong diinan sa inyo sa oras na ito, sa mga magulang, palakihin niyo yung mga anak ninyo na mayroong agape love. Ano ba ang agape love? Balikan nga natin. Baka nakalimutan niyo ang ibig sabihin ng agape love. Ano ang ibig sabihin ng agape love? Ito po. Ang agape love po, ang pag-ibig ay matyaga. Pastor, ayaw ko nagtyaga itong anak ko. Nawala. Pag sinatyaga mo yung anak mo sa kabila ng katigasan ng ulo niyan, alam mo bang agape love? Yung pinapairal mo. Kasi hindi mo yun nature. Alam nyo ba ang tao walang tiyaga? Aamin ba kayo dyan? Eh, pastor, bakit kaya ako ay nagtsatsaga? Kasi nga, may agape love ka. Yung love na yan ay hindi mo yan love. Ang agape love ay hindi love ng tao. Love yan ng Diyos. Kaya kung nagtsatsaga ka sa anak mo, kahit hindi nakatsaga-tsaga, kapatid, good news, may agape love ka. Okay? Ang pag-ibig na agape ay magandang loob. Hindi ka tumutulong para may makuha ka. Yun ang nature mo. Yun ang nature ng Diyos na nilagay sa'yo. Kaya ka tumutulong dahil pure ang puso mo. Hindi kaya tumutulong para magkaroon ng balik. Hindi pure yun. Okay? Magandang loob. Hindi maiinggitin. Hindi daw maiinggitin. Ang agape love, hindi naiinggit. Okay? Ano ba? Hindi mayabang o mapagmataas man. Pag prinomote tayo ng Diyos, alaman na walang magyayabang. Okay? Pag prinomote ka ng Diyos, walang magyayabang, hindi dahil matalino, magaling ka sa trabaho, kapatid, balikan ko lang, Diyos ay nagtaas sa iyo dyan. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil ikaw ay pinili ng Diyos itaas. Okay, walang yabang yun. Hindi magaspang ang pag-uugali. Okay, yung gaspang na pag-uugali, ito yung sabi ko sa inyo, yung tono na mayroong sama ng loob, may puso na kakaiba. Hindi makasarili, hindi balikan ko lang, mayroon pa hindi may magagalitin, mapagtanim na sama ng loob sa kapwa, hindi nito kinatutuwa ang masama. Yung agape love, yung pinakaayaw ng mga tao sa may agape love, hindi sila matanggap dahil sa patuloy ng paggawa ng kasalanan. Okay, we give away, sabi dito because without it, our extreme sacrifice and generosity will gain nothing. We give away all we have. Binigay mo na ang lahat, pastor. Tumulong ako ng napakatindi sa simbahan. Binigay ko na ang lahat. Pero bakit something na hindi ako nag-gain? Bakit wala akong napala? Okay, balikan mo, baka mali ang puso. Kaya nga, ang pagtulong sa simbahan, hindi sa laki ng binibigay. Ang pagtulong sa simbahan, yung laki ng puso. Okay, binigay mo na ang lahat, kapatid. Kung ibibigay mo ang lahat, samahan mo na yung puso. Samahan mo na pagmamahal para hindi masayang. Pangalawa, we deliver up our body to burn. Okay, ito sobra-sobra naman to, kaya nga extreme. Isipin nyo, sabi niya, inalay ko na ang lahat ng meron ako, ito susunugin niya ang kanyang katawan, para ibigay, ialay sa mga tao. Pero sabi ni Paul, kahit sunugin ko ang aking katawan, kahit maging martir ako, kung wala akong pagmamahal, nonsense ang lahat. Ito na yung sinabi ko sa inyo verse kanina, sino dito mahilig magpakain? Sino dito mahilig mag-alok sa ibang lugar? O, lilibre ko kayo. Pero sabi sa Kawikaan, okay, Kawikaan chapter 15 verse 17, mas masarap ang isang plato ng gulay
na inihaing may pag-ibig. Gulay lang ba inihain mo? Pastor, masarap to. May pag-ibig to. May sangkap ng pagmamahal. Anong? Pastor, sa amin yung gulay merong magic sarap. Sa amin no, mayroong pag-ibig. Magkaiba yun. Okay? Tapos, ang sabi dito ho, kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Magkaiba yun. Okay, sabay na inihain. Yung isa naghahain ng gulay, nakangiti. Excited siyang ihain doon sa bisita niya kasi bakit? Sabi, isip-isip siguro na naghain, gulay lang naman to. Hindi masyado mahal. Ay, yung sunod na naghain ho, dala niya baka, medyo, sabi naman to, dumalaw pa. Gumasto pa kami. Lagi niyong tatandaan, naghain ka lang din naman. Tumanggap ka lang din naman ng bisita. I-bless mo na lang the best. Pastor, ang kakayanan lang talaga namin kape. Alam niyo sabi sa Bible, hindi kape. Pag nag-alok ka lang ng isang basong tubig sa isang dumalaw sa'yo, na kahit sinong kapatiran, alam mo bang mabibless ka dahil sa tubig? Kasi bakit? Hindi mahalaga ho yung inihain. Ang mahalaga yung preparation kung paano mo siya ibinigay. Amen po ba? Amen. Wala kang kakayanan ng mga kung ano-ano mga preparation, pero yung pagtanggap mo pa lang doon sa bisita na dumating sa'yo, ng may galang, na mayroong respeto, alam mo ang tawag doon, pagmamahal. Then kaya siya babalik at babalik kahit wala kang inihahain kasi bakit? Genuine na nakita niya puso sa'yo. Conclusion, agape love is so essential. Doon tayo natapos. Talaga ho napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Because of it, the spiritual gifts bestowed upon us by the Lord become meaningful. Yung ipinagkatiwala, binigay sa atin ng Panginoon ng mga kaloob, spiritual na kaloob, nagkaroon siya ng meaning. Naging mahalaga siya. Our wisdom and faith become significant, nagkaroon ng saysay, and our generosity and sacrifices of our lives for our fellow beings and especially for our God gain value. Yun ang pinakamaganda. Hindi ho nasayang yung ating pagiging extreme sa pagbibigay, extreme sa pagtulong sa ating mga sakripisyong ginagawa. Bakit po? Sinangkapan natin ng pagmamahal. Then ang ating application po, gawin nating may pag-ibig ang lahat ng ating mga ginagawa. Balikan ko na lang to lahat. Okay. Sino dito ang nakakaranas ho ng ganito? Wala ka ng pagmamahal sa iyong trabaho. Una pala sa bahay. Minsan may mga tao nandun sa bahay, asar na sa bahay. Siyempre pag sinabing bahay, kasama sa bahay yan. Baka asar ka sa mga nasa kasama mo sa bahay at sa iyong bahay mismo, ay kasi bakit po nawalan ka ng pagmamahal sa mga taga roon? Kapatid, balikan mo. Kailangan mong, pastor, pipilitin ko sarili ko, kung kailangan, basta makapasok ulit ang pagmamahal ng Diyos sa iyong puso, gawin mo. Kasi hindi ka makakatulog na mahimbing sa bahay na walang pagmamahal. Tama. Lagi kang paalis. Kararating mo lang, paalis ka na. Kasi yung mga tao, pastor, dito sa bahay na to, wala akong pagmamahal. Ayun ang tunay. Sa church, baka kaya hindi na natagal sa simbahan ng mga tao, mga kapatid natin, baka wala na siyang pagmamahal. Tayo ho, may pagmamahal kasi andito pa rin tayo. Ewan ba tayo dyan? So, sa school, kaya kami sasabi sa, wag ka yung mga nililigawan, wag yun, school, na sabi. Ay, kaya ako, pastor, sabi pag-aral kasi mahal na mahal ko yung aking mga, grabe ang pagmamahal, mahal ko yung teacher. Okay? O kung ano man yan, sa trabaho, balikan ko lang, pinag-pray mo yung trabaho mo, kaya mahalin mo. Okay? Sa lahat ng lugar na dinadala tayo ng Panginoon, gawin nating may pag-ibig ang lahat ng ating gagawin. Then finally ho, sabi ho ng last verse natin, 1 Corinto chapter 16 verse 14, ito bago matapos ang Corinto, sabi ni Paul, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Doon natapos si Pablo. Isipin nyo, sa pinakadulo ho ng kwento ni Pablo, chapter 16, kaduluhan ng 1 Corinto, praise the Lord, sinabi ni Paul, lahat ng sinabi ko sa inyo from chapter 1 to chapter 15 hanggang chapter 16, mga kapatid, gawin ninyo na may pagmamahal. Bakit po? Para magkaroon ng meaning, para magkaroon ng something, at magkaroon ng value ang lahat ng bagay. Amen po? Yan po ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Sa Diyos po at pinakamataas na pagkakas.